Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Good morning, Pilipinas. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. All viewers and listeners. Kasama na po ang ating pong mga bayani, ating pong mga kababayang OFW, saan man po kayo panig ng bansa. Welcome po sa atin pong unang bahagi ng atin pong programang Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, February 19, 2020. At syempre po ako po ang patuloy po ninyong nakakasama mula Lunes, Miyerkules at Biyernes. Jolly Mahusay Tupas. Samahan po ninyo ako sa loob po ng atin pong oras, isang oras natin pong balitaan, talakayan. At syempre po kasama na po ang atin pong mga pagbati sa ating pong mga taga-subaybay sa atin pong palatuntunan. At syempre po sa mga oras na ito, narito po sa atin pong tabi ang atin pong partner, Mr. Rod Olarte. At Mr. Rod, bumati ka sa atin pong mga viewers and listeners. Magandang umaga po sa inyo. Kami po ay magre-report sa inyo direkta mula ngayon hanggang isang oras na pagbabalita. Siyempre kasamang Rod, hindi lamang po tayo napapanood sa atin pong bansang Pilipinas, tayo po ay napapanood sa buong mundo. Oo, maganda yan kasi nakakapag-provide tayo ng press information sa kanila. Yes, yan po ang trabaho ng atin pong programang Spy ng Bayan para paghatid ng mga accurate na pagbabalita sa atin pong bansang Pilipinas, sa atin pong sambayanan. Oh, yeah! At syempre, kasamang Rod, doon po sa ating po mga viewers and listeners, paki-like na rin po ninyo ang atin pong Facebook page ng atin pong Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. At syempre po ang atin pong Facebook account, Jolly M. Tupas. Huwag po ninyong kalimutan na inyo na pong i-share. Syempre po, kung gusto po ninyo diyang mag-watch party para po mas lalo pong lumawak ang atin pong mga taga-subaybay. At sa mga oras na ito ay nakamonitor na rin po ang atin pong nire-respeto. Masasabi po natin siya rin po ang atin pong spiritual advisor. Nung kailan ba isang araw nandun tayo sa Macrovista Philippines Incorporated, doon sa company ng Macrovista, kasama po natin siya, si Bishop Alfred Hermosilla. Siya rin po ang head ng Christian Church Fellowship International. Kasama po ritong nakamonitor po ang 74 churches nationwide at yung 8 international teams, katulad po ng Malaysia, Thailand, Indonesia, Cambodia, Laos, Brunei, Australia at Switzerland. Ayan, nakamonitor po sila ngayon kasamang Rod. Magandang magandang balita yan dahil worldwide na talaga. Yes, at hindi lamang po yun, nakamonitor po ngayon ang Macrovista Incorporated. Siyempre po ang may-ari ng nasabi pong kumpanya or company, Mr. Calvin Tan at si Miss Janet Cho. Sila po yung talaga namang na-meet natin sa tanggapan sa ano bang building to? Annapolis Atlanta Towers. Ayan. Welcome po. Welcome po sa atin pong programa Spy ng Bayan, Mama Janet Cho at Mr. Kelvin Tan. At welcome po sa atin pong programang Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. At sa atin pong pagpapatuloy kasamang Rod, bago tayo pumalaot sa atin pong talakayan ngayon pong umaga, binabati ko rin po si Honorable Gripor Butch Belheca. Kahapon nandun po kami sa Solo Hotel. Doon po kami nag-lunch together with Bishop
Alfred Hermosella at iba pong mga pastors na naroon. Dahil ito po si Grifford Butch Belhica ay presidential advisor ng ating pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Marami po siyang mga ni-advise sa atin, lalong-lalo na po sa programa natin dito po sa Spy ng Bayan. At alam ko nga siya po ay nakamonitor sa mga oras na ito. Ayan, good morning po Kuya Butch. At dahil hindi lamang po kuya ko ito, adopted son din po ako nito. Adopted son ako. Yan po ang katotohanan yan. Sabi nga, biniro nga, mabuti nga hindi kita ginawang prodigal son eh. Ayan po. Okay. Good morning po sa lahat. At sa atin pong pagpapatuloy ay tayo muna po ay dumako kasamang Rod sa atin pong Word of God kasi napakainam po na tayo po magsimula sa atin pong Scriptures of the Day na atin pong matutunghayan ngayon. Matutunghayan po natin sa Book of Thessalonica chapter 3 verse 3. At ito po ang sinasabi po rito mga kababayan ko. Ito po ay Word of God na kung saan ito po ay hindi pa napapanis, hindi nasisira, hindi nabubulok magpakailanman at higit sa lahat, ito po yung ating tungtungan, ano? Ito yung ating pong nagpapalakas sa bawat araw na atin pong paghinga sa biyaya ng Diyos na tatanggap natin. Kumusta ang araw mo kasamang Rod ngayon pong araw ng Miyerkules? Medyo puyat tayo ng konti dahil pinagpatuloy natin yung mga research natin sa mga barangay na iimbestigahan natin. At para mas credible yung i-report natin na tinatawag nating People's Report. Kaya mamaya, lahat ng ating mga viewers, huwag po kayong aalis. Samahan po ninyo kami sa loob po ng isang oras natin pong talakayan. Dahil natin pong pag-uusapan mamaya yung pong mga impotent na barangay, yung mga progresibong barangay sa atin pong bansang Pilipinas. Dahil nga po ang atin pong Under Secretary Martin Dino ay patuloy pong nagmo-monitor sa bawat barangay kung ito po ay lumalago at progresibo pong mga barangay ang kanyang pinangingisiwaan o pinangangasiwaan sa atin pong bansa. So mamaya, pero bago yan, tayo muna po ay magbasa ng isang verse na ito po ay matatagpo natin sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3 at ito po ang sinasabi rito, ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sa masama. Ayan. Alam po, itong words na ito na binibigay sa atin ng Panginoon ay dito nakabase yung atin pong pagtitiwala sa Panginoon. Kasi sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na yung maraming alam, yung maraming katotohanan at hindi natatakot magsiwalat ng katotohanan, maraming nagagalit doon kasamang Rod. Siguro yung mga hindi pa nakakaunawa. Pero pag naunawaan na nila yan, they will embrace it as part of their lives. Doon sa mga nakakakilala sa ating Panginoon. So, yayakapin niya ang pagmamahal ng Diyos. Yung, sabi nga, yung pagtitiwala, 100% sa bawat buhay, pagising niya ng umaga, pagising niya sa kanyang gawain, lalong-lalo doon sa may mga responsibilidad, kung ikaw man ay elect officials ng ating pong gobyerno at yung pong mga businessman, mga tawag nito, yung nangangasiwa ng maraming tao, ay pupwedeng yakapin ang sinasabing salita ng Diyos. Pero kung ang tao na walang hinangad, walang inisip kundi magkamal ng salapi, yumapak ng mga taong maliliit, hindi niya maisip ito. Tama. Hindi siya makukonsensya. Kaya nga sabi dito, ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sa masama. Kaya, yung mga taong malalakas ang loob na isinisiluwalat yung katotohanan, maraming nagagalit doon. Kaya dito natin po pwedeng ipasok ang salitang ito na ang yung taong yun kung magtitiwala sa Panginoon, hindi siya mangangamba. Bakit? Nasa katotohanan siya, nasa panig siya ng katotohanan. Tama. Ayan po. Kaya doon po sa mga viewers natin, mga nakikinig natin, kung kayo man po ay mga nanunungkulan sa atin pong gobyerno, sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang kapulungan, huwag po kayong matatakot, huwag po kayong mababahala sa anumang bagay dahil kakampi natin ang Diyos kapag tayo po ay nagpapatupad ng tama at katotohanan sa atin pong serbisyo publiko.
Yan, napakaganda. Hindi lang yon kasamang Jolly, pati yung mga ordinaryong tao na they comprises the majority of the country. Dapat sila rin kasi parte sila ng taong bayan na magsusuporta ng gobyerno at saka mga businesses. Tama. Lalong-lalo na yung bawat pamilya. Kasi ang isang pamilya kasi dito nagsisimula yung pagiging example natin. Pagiging buo, ano? Kasi paano nga naman natin ma-evangelize ang nasa labas? Paano natin pagsasabihan ng pagmamahal tungkol sa Panginoon kung mismo ang bawat pamilya ay magulo? So ibig sabihin, ang mga salitang ito ay pwede pong magsimula sa bawat tahanan. Tama. Yan. At hindi lamang 'yon sa bawat magulang, tatay at nanay at na-share niya sa kanyang buong sambayanan. Okay? So, yun po ang atin pong word of the day, scriptures of the day na atin pong natunghayan sa 2 Thessalonica o Thessalonians chapter 3 verse 3. Ayan po. Ayan po, kasamang Rod. Yes. Bago natin talakayin ito, ha? Baka meron kang mga gustong banggitin diyan, ha? Yung iyong cellphone, paki-tag natin kay Ma'am Karen para yung mga viewers natin diyan sa iyong cellphone, mga nanonood ngayon ay babatiin natin sila. Ayan. At good morning po sa atin pong mga Optimians, yung mga nagmamahal sa Optijuice. Busy sila ngayon dahil meron silang team building, meron po silang ginagawang mga plano, lalong-lalo na po yung mga procedures kung paano sila may dadala yung Optijuice sa bawat tao kasi magaganda to magagandang produkto to Okay, pero bago yan, atin na pong isa lang kasama nga Rod ang ating Macrovista company at nais nating encourage yung ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga company at yung mga nasa government, barangay. Tama ka dyan. Actually, mismo ang DILG Secretary Martin Dino ang nagtutulak na ang bawat barangay sa buong Pilipinas, kung kakayanin nila, ay mag-set up sila ng mga communication center nila para sa epektibong pagbabantay ng bawat lugar nila. Kung maaari nga, pati yung CCTV, meron na rin bawat isang barangay. So, na-introduce mo na. Ayan, isinisimula na natin introduce yung Macrovista. I-introduce na po na natin para malaman nila na yung upgraded version ng mga communication, meron tayo. Meron tayo. Ayan. At yun po ay matatagpuan natin sa Macrovista Philippines Incorporated, na kung saan ay pwede tayong sa kanila demonstrate or ang tawag dito yung may pakita natin yung bawat produkto, yung mga unit, kung gaano ka accurate, Pwede rin nating pababahin yung mga technical expert para silang magpapaliwanag. Yes. Yun. Okay, please tune in lahat ng mga viewers po natin, panoorin po natin ang Macrovista Incorporated.
Okay. Yan po ang Macrovista Incorporated is communication security and safety solution provider. At the owner of this company of Macrovista Incorporated are Mr. Kelvin Tan and Miss Janet Cho. They build the company to be a business partner kasamang Rod. Yes, tama ka dyan. Dapat po tignan nila, mabuti pa i-send mo yung www. Para at least ma-check nila. Sige, paki-clear mo sa mga viewers natin. Pwede tayong bisitahin o visit po tayo sa atin pong website. Ang pakibanggit mo www. Sandali po, ito po. Hindi po ba? Wala ka? Mamaya po, babalikan po Okay, babalikan po natin yan. Pero alam ko .macrovista.com yan po. Inyo pong matutunghayan lahat po ng produkto, unit na amin pong pinagmamalaki sa inyo. Okay, ngayon pong umaga ay tuloy-tuloy na po tayo. At sa mga oras na ito, bago natin bigyan daan at pagpapahalaga yung ating pong mga viewers, atin muna pong talakayan dahil kasama po sa atin pong pangalawang segment ng atin pong Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Meron na po tayong team ng Spy ng Bayan, mga reporters and researchers para po bumaba sa atin pong sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na po sa atin pong mga barangay, Luzon, Visayas at Mindanao para sumuporta, no, sa programa ng atin pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at the same time sa pagbisita po ng atin pong Under Secretary Martin Dino sa bawat barangay. At dito natin pag-uusapan yung pong mga impotent barangays, yung pong mga barangay na progresibo, at lalong-lalo na po yung mga officials na tuloy-tuloy po na ang kanilang pagsiservisyo. At hindi lamang po yon, yung masisipag na mga barangay chairman. Yun. Dahil meron ding mga nakapasa at natupad nila yung mga direktiba na ibinigay sa kanila ni Undersecretary. Kaya ito, basahin natin to, then bago natin himay-himayin, okay? So, ang People's Report ay naglalayon na alamin mula sa investigative journalism and social tool on research ang isinagawa ng Spy ng Bayan sa mga mainit na issues sa DILG at barangay nationwide sa pagpapatupad ng direktiba sa road clearing and functionality ng BADAC and BPOC Waste and Management, Health and Preparedness on INCOV, existence of all form of illegal gambling. Ayan po ang number 1. At yung pangalawa po, ang mga barangay na kasama sa inimbestigahan ay ang mga sumusunod. Yung Barangay Old Capital Site, Barangay Teachers Village West, and then pangatlo po Barangay Botokan, and then Barangay UP Campus, ni Barangay Quirino, then 2A, and pang-anim po Barangay Malaya, yan. And number 7 po Barangay Cruz Naligas. Narinig ko na itong Barangay Cruz Naligas. And 8 Barangay Central, and 9 Barangay Malaya, and 10 Barangay Pansol. At may iba't ibang level, degree ng compliance sa mga nasabing issue. Sa issue lang ng illegal na gambling ay 100% compliance, no? Yung number, yes. Number 4, captains and na interview ay nagsabi na mas malapit sa katotohanan ayon sa report at ayon sa nakitang observable and punctual evidence sa kanilang barangay. Ang degree ng honesty ay mataas katulad din ng actual compliance. And number 5, the discussion or pagsusuri, no, sa mga kakulangan ng gobyerno at kakulangan ng mga opisyal. Mas mahirap na ngayon ang pag-upo ng kapitan di tulad ng dati sa iba't ibang kadahilanan. Katulad yan, ang pag-usapan natin yung pondo, mga pasilidad at iba pa. Okay? Pwede natin i-discuss ito kasamang yes, sa malawakang pagsusuri. Okay. Pero bago yan, gusto kong parating sa taong bayan na ang buong DILG sa
pangunguna ni Secretary Martin Dino. Secretary Anyo. Anyo, okay. At ni Undersecretary Effie Densing na siya yung Undersecretary for Operations ay napaka-aggressive ng approach nila para matulungan lahat ng barangay na ito. At hindi lang, pati mga LGUs, governors, and lahat ng nagtatrabaho sa gobyerno mula sa barangay. Okay. So particular, check natin yung sinasabing People's Report na to. Ito yung pananaw na iba o lateral na pananaw mula sa media at ng mga research team natin na kung ito ay pareho dun sa i-report nila dun sa DILG mismo, sa gobyerno, sa pananaw ng gobyerno. Yes. Pero ngayon, sa atin, i-report muna natin kung ano yung mga nakita natin. Yung katotohanan. Actual. Yes. We conducted 3 days before the actual interview. Bumaba na kami dyan without them knowing it na nandiyan na kami. Mga riders, saka mga press photographers yung mga kasama natin. Okay. At nandiyan yung mga actual evidence. If there is a need na i-present yun. Kung kinakailangan na una natin ng video o picture yung kanilang area of responsibility na walang paglago o di kaya naman yung progresibo, pwede natin kaagad ma-report at siyempre kasama sa programa natin, mapapasalamatan kagad natin, ma-appreciate kagad natin yung mga barangay chairman na gumaganap ng kanilang tungkulin. Yun, kasi kailangan din na ma-appreciate nila na pag gumawa silang tama at naaayon sa direktiba, bigyan natin sila ng kaukulang pansin. Yes. Kasi gumaganap talaga sila. Okay. So, yun nga, napakaganda nito. Ito pong programa ng Espay ng Bayan ay kaya nga tinawag na Espay, ano? Okay. So, ibig sabihin meron tayong galaw na palihim. Hindi naman po na lagi po tayong critics, ha? Hindi tayo naka-base doon sa critics natin, although kailangan po natin na magpuna, pero kailangan natin mag-appreciate ng mga opisyal ng ating pong gobyerno doon sa kanilang paggawa na ang kanilang tungkulin ay hindi nila pinapababayaan o pinabayaan mula nung sila ay ma-elect bilang opisyal. Kasi inaasahan ng taong bayan yan eh. Tama ka dyan, Jolly. Kasi we must anchor on the fact na the people has the right to know everything that is going on in our barangay. Yes. Okay. Doon mga viewers po, tingnan po ninyo sa inyong TV screen. Andyan po si Undersecretary Martin Dino, yung pong mga pagpupulong niya sa bawat mga barangay. Meron po tayong picture at yan po ay patunay na ginagawa po yung pagsusurprise visit ni Undersecretary Martin Dino. At hindi lamang po yun, maaring ito po ay pinapaalam na bababa siya para tingnan yung progresibong paglilingkod ng ating pong mga barangay chairman sa ating pong buong bansa. Tama ka dyan. Tama. Okay, pero maliban dyan, lingid sa kaalaman nila, ang Espay ng Bayan ay nag-observe din. Nag-observe na po. Yes, nag-observe na. Pero ngayon, kasama na po sa ating segment ng ating programa na every broadcast natin, MWF, meron tayong mga report na galing sa iba't ibang barangay. Opo. Ayan. Ang initial salvo po natin na pinili ng ating masipag na chief ng research team tsaka news team na si Angel Ong. Okay. Pinili niya po itong first initial salvo dahil ito po yung mga barangay na nasa periphery ng University of the Philippines. At katabi rin siya ng social weather station. At the same time, katabi siya ng Quezon City Hall. Ito yung mga barangay na magkakaiba man ang level, tinitignan natin kung kaya nilang tumupad agad-agad doon sa mandato o sa direktiba na binibigay ng ating mga gobyerno, functionaries sa DILG. Okay. Particularly nga si Yusik Dino. So yon, marami tayong nakita. Actually yung actual interview na ginawa natin ano lang yon, to validate and to reassess kung ano yung nakita namin. Yes. No, napakaganda po nito napakaganda
ng programa po natin. Kaya habang tumatagal, atin pong pinalalago at mas lalo nating pinagaganda yung atin pong segment ng atin pong programa para mas maipakita natin sa atin pong sambayan ng Pilipino na hindi lamang po tayo nakafocus sa isang lugar. Hindi lamang po tayo nakafocus. Katulad ko, bilang opisyales ng Rizal PNP Press Corps sa buong lalawigan ng Rizal, at Board of Director, binigyan po ako ng responsibilidad na aking gampanan ang pagiging cluster head bilang tinatawag na Board of Directors. No, ibig sabihin kung saan ako nakatira, nandun ako. Kung ano mga programa ng atin pong PNP, ng atin pong barangay, kapag kailangan nila ng media, ay agad-agad na nandun tayo, tinatawag nila. Kahit nga yung kabilang bayan, kapag walang media, sinusundo tayo ng mobile patrol para mag-inventory doon sa mga masasabi nating accomplishment ng atin pong PNP. So, ngayon, kasi may nagsasabi, bakit karamihan ng report natin nasa Montalban? Nandun kasi tayo nandun tayo sa Montalban. Pero ngayon, magkakaroon ng challenge at magkakaroon ng pagbabago ng ating pong team ng Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan ay bababa sa bawat barangay sa atin pong buong bansa. Atin na pong sinisimulan ito kasama yung municipal mayor, at hindi lamang po pati congressman, governor, ay darating po ang team, grupo po ng Spy ng Bayan. Pero hindi nyo po sila makikilala dahil masisira po yung tinatawag natin sorpresang pag-iimbestiga. Yes, opo. Yun po ay parte ng programa. Ayan. Saka isa pa, at syempre bilang bahagi natin, kung ano yung mapansin natin na may katiwalian doon sa ating nakukunan o bilang bahagi ng Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan sa atin, lalo sa ating pong programa, hindi tayo mag-atubili na isusumbong natin sa kinaukulan. Tama po. Tama. Ayan, yun po ang magiging trabaho. Kaya doon po sa mga nakikinig po sa atin, humanda po tayo. Sana po ay wag pong abutan ng team ng Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan ng inyong pong barangay na wala po doon sa pagsunod ng direktibang kautusan ng atin pong Pangulo at lalong-lalo na po yung atin pong yung programa ng atin pong DILG Secretary Undersecretary Martin Dino na yung pong lalo na yung pagdating sa clearing operation, lalong-lalo na po yung mga bawal yung kalsada na ginagawang restaurant. Mamaya tatalakayin natin yan. Meron tayo tungkol diyan na kasamang Rod. Detailed talaga. Para yes. makita nila. Yes. Actually, meron pong mga sumbong sa atin. Pinadalhan tayo ng video rito. Hindi lang po natin na pero ang plano ko sana talaga sa Friday ko ilalabas itong mga video. Kasi gusto ko pong kumuha pa na mas focus na video at yung area. Pero yung tinutukoy nila ay alam ko. Dahil yung lugar na yan ay nabit din tayo ng dati. Ngayon MPD na, no? Dati WPD, ngayon MPD na. Sa Maynila. Okay. Ayan. Maynila MPD na. Ayun, MPD. So ngayon nabit po tayo diyan, pero yung sinasabi pong lugar ay alam po natin 'yan. Kaya matapos natin tong talakayin kasamang Rod, itong programa ng atin pong DLG Undersecretary Martin Dino at si Sec Anyo, Si Sec Anyo mismo. At saka kasama na yung operations. Ayan, mga operation team ng DILG ay napakaganda nito. At yun po, ayan po, napapanood na po natin sa TV screen yung mga programa ng atin pong pamahalang bayan sa pangunguna ni Undersecretary Martin Dino. Yan po. Nag-mini-meeting niya yung mga opisyal. Alam ko, siguro may kasamang pang sermon yan. Ang sabi niya, as long as gumagawa sila dun sa mandato na binigay sa kanila dahil nandiyan nga yung mga pondo ng bayan na ginagamit, laging nasa likod siya ng mga barangay captains. Okay. Pero kung sila ay natutulog lang sa pansitan, may kalalagyan talaga sila. Okay, siyempre. Hindi malayo na magkaroon ng accountability o kaparusahan yung pong mga opisyal ng gobyerno, lalong-lalo na dyan sa barangay bureau na namomonitor yung kanilang yan. So ibig sabihin merong kaakibat na parusa yan. Meron po. Kasi taon-taon kung i-analyze natin yung mga pondo ng bayan ibinibigay through yung
IRA, yung Internal Revenue Allocation. Mhm. Ngayon, kailangan i-prove nila na yung pondo na to ay nagagamit at nagkakaroon ng pagbabago mula sa komunidad. At dapat makita to ng taong bayan. So, yun yung drive na dapat na tignan ng bawat barangay captain sa inyong nasasakupan. Yes. Yan mo, kasamang Rod, ang atin pong oras ngayon ay alas 10:29 po ng umaga. At bago natin pagpatuloy, bigyan mo natin ng daan na basahin yung ating pong mga viewers and listeners. Kasi dyan to, kasama natin yan eh. Atin munang pahalagahan. Siyempre, andyan po si, sino po yung nasa unahan? Smith Lopez. Si? Smith. Smith na lalaki yan. Sir Smith Lopez, magandang umaga po sa inyo. Thank you for watching. At syempre kasama natin si Joseph Polga from Calabarzon. Isa rin pong mamahayag po natin dito yan. At si Sir Efren Fadiranga. Efren F. Fadiranga, good morning po sa inyo. And Mel Centeno, good morning. At yan po, siyempre, ang Ugnayan Sandigan, shout out po. Yan, good morning po sa inyo, Ugnayan Sandigan. At siya, Mr. Richard Nadayaw, good AM search, 1255. Pag-greet naman po si Alpha 1200, Divina Quijadon ng Hotel Bravo Delta, ang buting may bahay ni Action 1200. Big tango, sir. Yun, Ma'am Divine, happy birthday po sa inyo. At ang buong Hanay grupo po ng Radyo ng Mass Entertainment at Radio at syempre yung programa po natin Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan, ay bumabati po sa inyo ng Hotel Bravo Delta. Happy birthday po sa inyo. Yan. Kano kasi katawagan yan sa radio eh. Hotel Bravo Delta. Yan. Call sign. Yan, call sign po. Code po yan. Happy birthday mo, ma'am. At si Pepito Tamayo, Di Juan Jr., good morning. And Anchi Del Mundo, Karingal. Yan, maayong aga, maayong buntag. Sol Luzano, good morning po. Gandang morning. Ayan po, ayan sabi ni Sol Lozano. At si Sir Lyodi Tubias, good morning Sir Lyodi Tubias. Mabuhay kayo sa inyong pagsubaybay at siyempre suporta. Suportahan lang po tayo bilang bahagi ng mga independent commentators and newsman, yung grupo ng Icon. Yan. Okay. At syempre si Ma'am Beth, good morning po sa inyo. Isa pong mapagpalang araw po sa inyo, Ma'am Beth Sarinas. Yan. Cavite area. Yan, Ma'am Beth, magpalakas po kayo at sabi ko po sa inyo, try mo yung OptiJuice, ha? Para mas lalong lumakas yung iyong immune system. Nag-promote ka pa. Ayan, siyempre. Lyodi Tubias, pakibati ng good morning, Ma'am Sharon Loria. Yan po. Ma'am Sharon Loria, good morning po sa inyo. Sharon Loria, thank you sir. Yan, may kasama pang tawa. Angel Ong, siyempre po isa po sa ating pong researcher yan ng Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Ayan, at si Mike Apple. Mike Apple, good morning po sa inyo. Mike Apple, Irene Mokriza, yan. Morriza, good morning po sa inyo. And John Mark Camacho, Bernard Aquino Vilos, and Albert Lopez. Parang Albert, good morning sa iyo, ha. Ayan. Albert, ha? Ayan, good na naman naming nanonood sa atin. At syempre nandito na sa ating monitor at si Viga Roger Flores, good morning. Hosky Kawaling, Maria Taali, good morning po sa inyo. Maria Taali, yan. Good morning po sa lahat at sa Area 2. Back pa. Okay, Verihil Lukban Luzano, good morning po. At si Ma'am Jennifer Pedroso Sarno Fernandez. At yan, nakamonitor po siya. At si DJ Haro, Sir DJ, isa po sa mga nasa ano po ito ng munisipyo ng Montalban pagdating po sa rescue. Ayan po si Sir DJ Haro, napakasipag po nito. At yan po si Ma'am Beth Sarinas. Grita Kenon Trapanian, good morning po sa inyo. At Mahusay Jackie, thank you for viewing. Cyrus Dominic at si Konsehal Vic Alejandro. Ayan, isa pong mapagpalang sa inyo po. Yan sa iyong monitor cellphone. Babatiin ko lang yung Okay. masisipag na kaya nga magagaling na organizer at magagaling na presidente tsaka secretary general ng MMDM si ang presidente si Manny Dadula. At Okay. yung Secretary General si Sir Justin A. Mapili.
Magandang umaga po sa inyo. Diyan sa monitor mo, sa cellphone. Alam ko maraming nanonood eh. Ayan After dyan, tatawagan ko si Bishop Alfred Hermosilla at atin na rin pong pabatiin dahil ang dami pong nakamonitor ngayon, lalong-lalo na po sa hanay po ng Christian Church Fellowship International family, yung pinangungunahan po ni kagalang-galang na Bishop Alfred Hermosilla. Good morning sa iyo, Bishop Alfred. Mayroon ka dyan? Nakapaloob lahat sila dun sa grupo. Yung grupo na to na sumusubaybay sa Spy ng Bayan at sa Radyo ng Masa. Ito yung Social Media Philippines. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. At saka yung DILG Barangay Affairs. Continue monitoring our program so that you can have a fresh report. Yes. Congratulations po at thank you for joining po. At lalong-lalo na po sa inyo pong pagmomonitor sa atin pong programang Spy ng Bayan. Ngayon po, sa atin pong pagpapatuloy, tawagan muna natin si Bishop Alfred Hermosilla. Okay. Tawagan natin si Bishop Alfred Hermosilla. Bishop, good morning po sa inyo. You still there? Nakamonitor po ba kayo? Go ahead. Wala. Once again, Bishop Pat Alfred Hermosilla, are you there? Nakamonitor po ba kayo? Go ahead, sir. Once again, good morning, Bishop Pat Alfred Hermosilla. Welcome to our program, Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Siguro yan may ano pa siguro pero tuloy-tuloy po tayo at napakarami po nating mga report, mga pagbabalita ngayon natin pong tinatalakay ngayon pong umaga. Okay, go ahead, partner Rod. Uunahin po natin yung una nating binabaan. Okay. Ito yung nasorpresa siya dahil bigla-bigla po tayong dumating at siya po'y busy sa mga ginagawa niya. Si Barangay Captain po Rosalyn Balad ng Barangay Botocan. So, ito po yung barangay na nasa vicinity naman ng Camp Karingal, kung saan doon ang galing ang order ng anti-illegal gambling. Okay. So ayun po, tinalakay namin ang function ng BPOC, yun yung Barangay Peace and Order Council. Yes. Tapos yung waste management niya, tsaka yung road clearing. Sir Charlie, videography dito. Sir Charlie, videography. Yes, I'm always monitor Bishop Alfred. Go ahead, sir. Good morning po sa inyo. Once again, welcome to our program, Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Sir, meron po ba kayong, alam kong meron tayong mga gustong mga mensahe na may paabot sa ating pong mga kababayan. So, salamat po sa inyo pong hinandang mensahe para po sa kapakanan at kapakinabangan ng ating pong mga kababayan. Go ahead. Go ahead po, Bishop. Go ahead. Live po tayo at kasalukuyan po tayo nagpo-programa ng atin pong airtime ng atin pong Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan dito po sa Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Go ahead, sir. Yeah, good morning, Sir Jolly, and to your thousands of viewers and listeners. Ayan po, Bishop, pakipisil po ng maayos yung PTT. Parang, ayun po, kailangan po mapisil mo ng mabuti. Go ahead. Continue po.
Roger, yes. Sir Jolly, Mukhang moving siya, no? likewise, I'm right now in Valenzuela. Bishop, excuse me po at medyo choppy-choppy po yung dating ng ating communication. Still moving po ba kayo? Nasa biyahe? Go ahead. Pwede pong kumuha muna kayo ng magandang signal at putol-putol po yung inyo pong mensahe. Okay, tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy. Okay. Patuloy natin, no? Si Kapitan Rosalind Balad. Okay. Maliban sa kakulangan pa ng pondo niya, naisagawa niyang lahat ng mandato, ginawa niya ng sa abot ng kanyang makakaya. Although, may mga konting problema siya dun sa mga pumapalag. Alright, sorry because I'm on mobile. Anyway, thank you so much for allowing me to join your program this morning. Totoo po yun, Bishop. Hindi po namin nakakalimutan na lagi po namin kayong kasama sa atin pong programang Spy ng Bayan. Katatapos lamang po natin na i-play yung atin pong Macrovista Incorporated dito po sa atin pong Pilipinas at na-advertise na rin po natin. Kasama ko na ngayon si Rod Olarte. At meron pong tinatalakay kami, lalong-lalo na po sa kapakanan ng kababayan at syempre po yung atin pong programa ng barangay under Secretary Martin Dino na ito po ay patuloy nating binibigyan ng kaalaman information yung ating pong mga kababayan. So, Bishop, go ahead. Magbigay po kayo ng mga kapakipakinabang na salita para sa atin pong sambayan ng Pilipinas. Yes, good morning likewise, Sir Rod, and I'm so happy to see yung mga guwapo na mga anchor natin ngayon dyan. No? And yes, with our Macrovista, with our communication, safety and security solutions, we are really in our desire to help our Philippines. Totoo po yun at yun nga po, Bishop, ay kasama po sa programa po natin ngayon yan dahil isa na rin po ito sa mga ini-advertise natin bawat team ng Spy ng Bayan doon sa mga barangay, munisipyo ay atin na rin pong ni-advertise ito at kailangan makapag-provide po sila yung for public safety lalong-lalo na po sa maayos na communication sa kanila pong mga barangay. Go ahead. Roger, definitely, itong gamit natin ngayon, this is the latest technology of two-way radios. Kasi itong ating gamit na two-way radio ngayon ay hindi na nangangailangan pa ng mga mamahaling setup ng mga repeaters, no? Because by using the GSM technology, ay nakakapag-usap tayo ngayon ng walang limit, no? We can cover the whole Philippines and also in other parts of the world. Opo. So, napakaganda po ng Macrovista Philippines Incorporated na nandito lahat ng kinakailanganan o kinakailangan ng atin pong mga opisyal ng gobyerno
lalong-lalo na po pagdating po doon sa accurate na pagkuha ng mga videos or iba pang mga kaparaanan, yung napapadali yung result, lalong-lalo doon sa tungkol sa drugs. May tawag tama doon. ka dyan, tama ka dyan. Ayun, kasi ang iba dito pag nagpa-drug test ka, halos 3 days ang result, pero yung resulta, no? Pero pagdating dito sa produkto ng Macrovista, lalo na doon is halos hindi pa umabot ng 30 minutes, nalalaman na kagad kung gumagamit ng droga ang isang tao. Go ahead, sir. Yes, you are precisely correct. We have also the latest technology for drug testing, no? Hindi na urine, hindi na rin blood, pero yung dito lang sa saliva lang, at in less than 30 minutes ay may result na, no? And also we also have the high-tech breath analyzer para doon sa mga lalo na dito sa mga kadami na ating mga disgrasyang na kakatagpo natin sa Ayan po. mga drivers natin na nagmamaneho ng lasing, nagmamaneho na nakapadroga. So, yung ating breath analyzer din is high-tech. Hindi na natin isinusubo yung aparato, kundi hihipan mo lang over. Ayan po, loud and clear, sir, doon po sa inyo pong mensahe. So, Bishop, sa atin pong pagpapatuloy, baka meron kang pong mga mensahe, lalong-lalo na po doon sa 24 charges, 74 charges over of the Philippines, at sa yung mga alagang pastor, yon, buong Pilipinas. Go ahead, sir. Mensahe po. Thank you, Sir Jolly, for this time that you have given me, to all our CCFI 74 churches nationwide, and to our 268 pastors all over the Philippines. Ang mensahe ko po ay patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Let us not stop serving God, and let us continue to fight the good fight of faith. Over. Ayan po, marami pong salamat, Bishop Alfred Hermosilla, ang head pastors po ng Christian Church Fellowship International. Marami pong salamat sa inyong pong pag-join po sa atin pong programa. So, sa susunod ulit, Pastor, Bishop, at tatalakay po ulit tayo ng mga kapakipakinabang po sa mga viewers po natin. God bless po, mabuhay po kayo. Likewise, mabuhay din kayo dyan, Sir Rod and Sir Jolly. Maraming po salamat. God bless. Ayan po ang atin pong personal muli na pakikipag-ugnayan sa atin pong masipag at naghatid po. Alam kong ito ay ginagamit ng Diyos para maghatid sa atin sa rorok ng tagumpay, kasamang Rod. Ano? Tama ka dyan. Kasi lalong-lalo na kahapon nga, nandun kami sa Solo Hotel. Nalita ko siya. Yun. Pero ganun pa man, makakasama ka namin. At yun po, patuloy pong nakamonitor ngayon si yung atin pong presidential advisor, kagalang-galang na Gripor Butch Belheka. Ayan po. Yun po. At doon po sa atin pong tinatalakay, tuloy natin. Opo, dahil sa kakulungan ng oras, sa dami ng i-discuss natin sa bawat barangay na ito, ilalagom na lang muna natin. Okay. At ang gagawin po natin written report. Mhm. At ipapasa natin sa mga groups natin like online Social Media Philippines, Yes. sa account ni Angel Ong, Mhm. tsaka sa DLG Barangay Affairs. Oh, yes. So, ilalagom na lang po natin. Tapos, sasabihin ko yung mga pumasa sa mga panlasa ng People's Report natin. Ayun. Okay. Kasamang Rod, yamang tinalakay na po natin
yung mga barangay na yung sinasabi nga natin kailangan sumunod sa direktibang kautusan ng atin pong DILG, yung Anti-Illegal Gambling Law, no? Republic Act 9287 under the Presidential Decree 1602. Yeah? Mahigpit na pinagbabawal ang pagsusugal sa kalye, pampublikong lugar, lamay o burulan o anumang uri ng sugal tulad ng sabong, tupada, karakrus, sakla, pusoy, tong-its, color game, mahjong, fruit game, bingo, bokis. Itong mga bokis ng karera to Yung weddings, loteng, yan, video karera. Ay, yun pala yun, iba pala yun, ano? Bokis. Ito man yung video karera. Pero kasi, alam mo bakit? Ang daming text sa akin, ang daming tawag. Tsaka may mga video siya na nandito sa aking nasa pag-iingat ko. Yung bahagi ng Oroqueta, diyan sa Santa Cruz. Sa Maynila. Yes, sa Maynila. Sa Zone 312 at saka Zone 30. Yung ang andyan, yung sa kabila, sa 30, si Bong. Yun po yung apelyido niya. Hanggang Bong lang muna tayo. Huwag nating banggitin yung apelyido. Okay, para for security Okay, purposes. hanggang Bong. Tapos doon naman sa 312, si Mr. Gacula naman. Chairman Gacula. Kasi naging mahigpit daw ang opisyal ng PNP dyan sa Station 3. Hinuhuli yung mga, lalo na sa patay, mga naglalamay. Pero yung nasasakupan niya, kasi yung Philippine Rabbit, yung paikot ng Asitan, tapos yung itong sa area ng hospital, ano ba yung hospital yan dyan? Hindi ako familiar masyado sa location na yan. Okay, Pavilla Hospital. Pavilla. Yeah, Pavilla Pavilla, Hospital. Okay. So ibig sabihin paikot 'yan nasasakupan ng Station 3 yan. At doon sa area na 'yan, lalo na dito sa may likod ng Philippine Rabbit at harap ng Isitan Recto, karamihan ng mga nakatira diyan yung pong tinatawag na mga settlers, tawag nito. Informal settlers, no. So, andyan naglipa na yung mga bukas ng karera dyan Ano ba? Naglipa na rin dyan yung video karera. Bakit hindi nila nakikita yan? Bakit hindi nga nakikita yan? Ay, kailangan talaga is malinis yung lugar. Kaya, Hepe, Station 3 ng MPD. Please naman po. At ang Spy ng Bayan team, mga researchers po natin, bababa po kami dyan. Siyempre, hindi namin sasabihin sa inyo kung kailan. Para accurate na makunan po ng video lahat ng mga pasugalan dyan. Tama ka. At hindi lamang yan, yung mga illegal parking, yung anti-littering, yan. Tapos yung kalsada na ginagawang restaurant, dito man sa bahagi ni Kapitan Bong. Na kapag mayroong emergency, lalo na kapag mayroong pong dinadala sa hospital, nagsisikipan po yung kalsada. Dahil magkabilaan yan. May mga restaurant, at mismong kamag-anak pa ng barangay Chairman Bong. Ganun ba? Alamin natin ulit yan. Yan. So, kailangan yung clearing operation na pinapatupad ng atin pong batas. Kaya, kung nakamonitor po ngayon, Undersecretary Martin Dino, sir, yan po, simulan na po natin ang totoong clearing operation na yung pong mga nagsasawalang bahala. Meron na po tayong mga picture dyan. This coming broadcast natin sa Friday, ilalabas po natin. At kung nakamonitor na, ba't kailangan po nating hintayin pa? Huwag natin pabuti ng Biyernes. Kailangan i-operate na po yan. Operate na. Yan. Okay? Okay. Yan. So, anumang aktibidad na may kaugnayan sa pagtaya ng gamit ng pera, yan po. Yan po illegal. Sabi. Sa aking banda naman po, na Okay. di ko inaasahan, ang 4 na barangay mula sa District 4 at 2 barangay mula sa District 3 Okay. ay zero gambling or 100% sa 3 araw namin pag-iikot. So, babanggitin ko lang po to. Dahil Congratulations sa barangay na yan.
At Okay. nakapasa sila. Ito po Mhm. yung Barangay Botocan, Okay. Old Capitol Site, Yes. Barangay Central, Congratulations po. Barangay TV West. Congratulations. At doon po sa District 3, yung Barangay Quirino 2A, tsaka Barangay Pansol. Nakakatuwa pong tignan. Tsaka siguro ang kalsada dyan eh, wala nang mga harang-harang dyan, napakalinis siguro. Malinis talaga, nagulat ako. Tsaka yung etong Barangay Pansol particularly, may isang space sila doon, kasing laki ng 2 basketball court. Okay. Doon dati ang mga sugalan eh. Mhm. Pag nilalagay nila yung perya ng bayan o kung ano pang mga sugalan. Ngayon, ginawa ni Kapitan Joseph Mahusay, ginawa niyang food center. May mga entertainment. So, Yes. napakain pa nga kami dahil nagandaan kami sa location eh. Eh, tsaka isa pa, mahusay, parang kamag-anak ko yan ah. Mama ko kasi mahusay eh. Mahusay ba ang middle name mo? Yes, mahusay ako eh. Ba mahusay ang pamamalakad niya. So, Okay, congratulations po Kap Mahusay. Ano pang pangalan? Joseph Mahusay. Joseph Mahusay, Captain Joseph Mahusay. Congratulations po sa inyo. At ngayon pa lang ay saludo na po kami sa inyo. Mga lahat ng barangay, sa lahat na natin. Lahat ng barangay chairman po na tumutupad at gumaganap doon sa direktibang kautusan ng ating pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na po sa pagmomonitor ni Undersecretary Martin Dino kapag kayo tumutupad. Congratulations po sa inyo. Ayan lang. Ating oras, meron na lamang po tayong 5 minutes na nalalabi. Ayan. Bilis-bilisan natin. Yung mga report na to, tignan na lang po nila sa social media. Yes, okay. Siyempre, ito na ngayon simula na tayo po ay patuloy na bababa, tayo po ay magmomonitor, ay bahagi ng segment mo ng atin pong Spy ng Bayan. Yung mga team po natin, Okay? ngayon, umiikot pa po sila hanggang ngayon. Mhm. Nasa Northern Luzon po sila. Medyo, hindi ko babagating kung anong probinsya po, particular na province po. Hintayin na lang natin yung mga kanilang feedbacks. Okay, tsaka hindi lamang po kasamang Rod, mas mapapabilis ang communication po natin dahil alam kong yung itong Tower Radio na kasama sa sponsors po natin sa Macrovista Incorporated ay inaayos na para lahat ng mga Spy ng Bayan reporters natin kung saan man sila naroon ay merong gamit nito. At meron po itong pang-monitor din mismo. Pipicturean namin ang area right there and then in a matter of minutes or seconds makakarating na po dito sa headquarters natin. Yes, yan. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na tayo doon. Okay, bago tayo magtapos, syempre kasi ilang minuto na lang. Batiin natin si Nat Chowa. Good morning po sa inyo, Nat Chowa. Good morning. And Jerry Sidon. Yan, isa pong mapagpalang araw po sa inyo. Mayong buntag sa mga Cebuanos, mayong aga sa mga taga-Masbate, maupay na aga sa mga Warainon. Ayan po. Ayan po, nandito po si Mahusay Jackie, Cruz Vic Alejandro, Vince Cruz Laksa. Oy, happy birthday Vince Cruz Laksa. Birthday niya ngayon. At si JR Dalinog Cantuva, good morning. And Marlene Maravilla. Ayan po, lahat ng mga viewers po natin. Meron ka pa bang babatiin dyan? Yung yung kapitan natin dito sa Old Capital Site na kulang sa pondo pero kita mo sobrang busy niya. Si Kapitan Rodelio Cabigas. Ayan po, sabi dito 1255, good morning. Pabati naman ako. Share ko na rin yung pampashare ko sa mga friends ko. Si Glenn. Ano bang apelyido mo, Glenn? Glenn Vallega. Ayan. Good morning sa iyo, Glenn Vallega. Ayan po. Ayan po, nagpapabati rin siya. Meron na lang po tayo ng 3 minuto at ilalaan na po natin yan sa atin pong prayer. Huling panalita. Patuloy po kayong Subscribe sa ating radyo ng masa Ayan. at sa Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Okay, hindi rin po magiging matagumpay ang ating pong programa kung hindi po natin sasamahan ang ating pong panalangin. Kaya sa oras na ito, tayo po ay magtiwala sa Diyos. Lahat ng mga gawain po natin, atin pong ipagkatiwala sa ating pong Panginoon. Dakilang Ama, salamat po sa napakagandang araw ng Miyerkules na binigay mo po sa amin. Salamat po, Dakilang Ama, sa karunungan, kaalaman na hindi nagkukulang
sa amin. Salamat po sa programang Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Patuloy mong gamitin ito sa mga accurate information, mga pagbabalita, lalong-lalo na po sa mga kababayan po namin. Patuloy pong pagpalain, maging ang Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Salamat po kay Boss Ronald Bula, kay Ma'am Karen Granfil. Patuloy mong i-provide ang kanilang mga pangangailangan. At maging ang mga sponsors, supporters, patuloy kang humipo ng puso na magiging katuwang bahagi namin sa aming programa dito po sa Radyo ng Masa. Salamat po. Salamat po sa kalakasan at paglalayo mo sa amin sa mga sakit at karamdaman. Maging ang kaligtasan ng aming po mga mahal sa buhay, amin po pinagkakatiwala sa inyo. Salamat po sa katugunan. Ito po ang dalangin po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Everybody says, Amen. Okay, marami pong salamat. Kami po ay pansamantala muna pong magpapaalam. Ako po si Jolly Mahusay Tupas, ang inyo pong kaagapay, katuwang sa serbisyo publiko, tuwing araw po ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. At si Rod Olarte po, nagpupugay sa inyo. Ayan po, mabuhay po ang ating pambansang Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Bye-bye. Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa pilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio.